Bago ang State of the Nation Address mamayang hapon, nagbukas muna ang second regular session ng 20th Congress. Sa Senado, ilang mga mambabatas ang nagsabi na hindi raw sila dadalo sa SONA. Magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, sino-sino yung mga senador na hindi dadalo mamaya sa SONA? Cheryl, mga minority bloc senators ang nagpahiwatig na kanina na hindi sila pupunta sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Kabilang na dyan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na kine-question daw ang demokrasya ng bansa, may Umpisa na po erosion tayo. daw So, ng democracy at tulad niya nakaitim din karamihan talaga sa mga minority senators. Sa sinasabi ni Senator Alan, ito raw ay isang pamamaraan ng kanyang pagpoprotesta. Pero hindi pa naman daw napapag-usapan ng lahat ng minority senators kung yung iba talaga ay hindi pupunta o pupunta. Samantala, itong si Presidential Sister Senator Amy Marcos, sinasabi hindi rin daw siya pupunta tulad last year at dahil nagsasawa na raw siya, nauumay na raw siya at mabigat daw yung kanilang kalooban ng mga minority senators dahil nakikita nilang pinakakasuhan daw, pinakukulong daw yung mga kapwa nila senador. At kaya rin daw nakaitim itong si Senator Amy, ito raw yung slogan niya na itim, itama raw ang mali. At tulad last year, nakaitim siya, ngayon din daw nakaitim din siya. At tulad niya, ang alam niya rin daw sina Senator Loren Legarda, maging itong magkapatid na si Senator Piat Alan, mga hindi dadalo mamaya. Sinasabi ni Senator Alan, sa TV na lang daw siya manonood. Si Senator Robin Padilla nagbanggit din na may appointment daw siyang natanggap supposedly ngayong araw na ito at makikinig na lamang daw siya sa radyo. Sherry. Ano ang update sa ginawang session kanina dyan sa Senado? Scheduled sa pagbubukas ng regular session, sa naging message ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya na 5 raw na pangunahing usapin ang tututukan ng Senado. Yan ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, ang mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, pati ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. At ang mga priority daw nila dito, mga amendment sa rice tariffication law, yung ginhawa bill kung saan tataasan na ang take-home pay ng mga manggagawa, ang ERC strengthening bill, pati ang pagsisiguro na maaayos ang mga infrastruktura, ang mga proyekto sa mga susunod na taon at dekada. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.